PBBM grants ex-Iloilo Mayor Mabilog executive clemency. Malacanang confirmed. President Ferdinand R. Marcos has granted former Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog executive clemency. Executive Lucas Bersamin confirmed this in a text message. Tapos sabi niya, in a separate statement, Bersamin said penalties or disabilities in connection with his administrative case will be removed. Mabilog was dismissed in 2017 for misconduct and dishonest. Pardon kay Mabilog, pabuya ng pabuya. Reward. Good boy daw, good boy. Reward daw ng administrasyon. Sabi ni Salto Panelo. Siya yung secretary ng Department of the Interpretation and Explanation for the Dutertes. DIED. Siya yung secretary. Hindi pwedeng wala siyang bira dyan. Kailangan meron siyang banat, guys. Oo, kasi kung wala siyang banat, hindi siya effective. Kailangan meron siyang comment para meron pang hawakan ang mga DDMs. Kasi unti-unti nang nauubos ang propaganda ng DDS eh. Mainit na mainit po itong topic na to, mga kotsero, kasi related po ito sa isa sa mga pinersecute. Persecute po hindi po prosecute. Kasi kapag prosecute, ibig sabihin nakasuhan, dinala sa korte, etc. Persecute, ibig sabihin pinagtripan, pinag-initan, pinagmuang masama, pinagmuang kriminal ng isang tao na nagngangalang Rodrigo Roa Duterte. At itong taon to, fortunately for him, has contacts abroad, yung kanya pong asawa ay nasa abroad. So nagkaroon po siya ng pagkakataon makapagtago abroad. Swerte siya. Karamihan ng mga pina-persecute ni Rodrigo Duterte ay either nakakulong or pinapatay. Tinan nyo nangyari kay Laila de Lima, persecuted din siya. So ngayon, mga kotsero, napagbigyan itong si Jed Mabilog ng clemency, executive clemency. PBBM grants ex-Iloilo Mayor Mabilog executive clemency. Ano ba executive clemency? Ang executive clemency po, mga kotsero, ay isa sa mga eksklusibong kapangyarihan ng Pangulo na magpatawad, magbawas ng sentensya o magpigil ng execution ng sentensya para sa isang tao. Bersamin said penalties or disabilities connected with disability. Okay, pardon ang binigay sa kanya, mga kotsero. So, kinumpirma po yan kanina. Malacanang confirmed. President Ferdinand R. Marcos has granted former Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog executive clemency. Executive Lucas Bersamin confirmed this in a text message. Tapos sabi niya, in a separate statement, Bersamin said penalties or disabilities in connection with his administrative case will be removed. Mabilog was dismissed in 2017 for misconduct and dishonesty. Ito ngayon ang pupuntahan natin, mga kotse. Hindi, pakinggan muna natin sinabi ni Mabilog kasi meron siyang speech. Sa ating Presidente, sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at PBBM, kay nakita lagi pagi sa Executive Secretary kung anong rason kung naaalindran sa ako ng Executive Clemency. Dito sa sulat, ginambayagid, ginpatpat ang tanan niya kayuhan nga natabo sa aton nga sulat. Ayun lang, Bisaya. Di ko naintindihan niyo ba? Alin nga nag-world mayor ako, 5th world mayor, hasta sa seal of good governance, hasta sa tanan nga mga programa nga nagkalatabo during my term, kagamiya din na pinakarason is because of good governance under my leadership. Dito ipagpatman ang kampanya ko against illegal drugs. Kag ang recognitions nga gimbaton sa atong nga pinalangga na syudad. Di halina na iya sa Presidente, wala na sa mas pinakamaalam na ahinsya sa bugos na Pilipinas kundi alin sa Malacanang ang Office of the President. Dahil sa lahat Di ko naintindihan, Ilonggo eh. Paki-comment na lang yung translation. Oo. Kasi, pasensya na ako. So, kaya hindi ako makapag-react eh. Ayun lang, nagpasalamat lang siya kay PBBM. Pero at least, di ba? At least, yung ganun na nga yung nangyari. According dito sa post ni PNA, former Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog thanks President Ferdinand Marcos Jr. for granting his petition for executive clemency in relation to his administrative cases. In his message after a Thanksgiving
during Mass at his residence, he said the President took credit of his commitment on good governance during his term as Iloilo City Mayor. So, nagpasalamat siya kay PBBM. Pero, mga kotsero, ang problema, syempre, hindi happy ang mga DDMs. Kasi na-brainwash sila eh. Ganun yata pag nabe-brainwash no? Nagkakaroon ka ng tunnel vision. Kasi ito yung comment ng isa sa mga Secretary of the Department of Interpretation and Explanation for the Dutertes. Walang iba, mga kotsero, kundi si Panelo, si Saltu Panelo. Si Saltu Panelo, mga kotsero, ay hindi happy. Pardon kay Mabilog, pabuya ng pabuya. Reward. Good boy daw, good boy. Reward daw ng administrasyon. Sabi ni Saltu Panelo. Siyempre, alam na natin, mga kotsero, siya yung Secretary ng Department of the Interpretation and Explanation for the Dutertes. DIED. Siya yung Secretary. Hindi pwedeng wala siyang bira dyan. Kailangan meron siyang banat, guys. Oo, kasi kung wala siyang banat, hindi siya effective. Kailangan meron siyang comment para meron pang hawakan ang mga DDMs. Kasi unti-unti nang nauubos ang propaganda ng DDS eh. May Supreme Court na ba? May nag-file na ba sa Supreme Court tungkol dyan sa BICAM? Wala pa rin. Nilabas na ba ni Congressman Ungas? Ungab pala, Congressman Ungab, yung kabuuan ng bicameral conference report? Hindi pa. Hindi pwedeng yung pabor lang sa inyo. O parang ngayon, ito, pangalawa. Nauubos na yung drama nila. Kasi alam nyo, mga kotsero, si Mayor Mabilog po kasi ang patunay na ang drug war ni Rodrigo Roa Duterte ay peke. Ang drug war ni Rodrigo Roa Duterte ay ginamit lamang panlaban, number 1, sa political opponents, number 2, sa mga kalaban sa negosyo. Kaya kailangan magsalita ng partido ni Panelo. Sabi ni Panelo, naniniwala si dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na pabuya ng Marcos administration ang iginawad na executive clemency kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog. Bakit kay Robin Padilla? Kayo din naman nagbigay ng pardon na. Anong nakuha nyo? Kay Robin Padilla, nagkaroon kayo ng isang maingay na taga-suporta. Nagkaroon kayo ng artista na ipinaglalaban nyo, yung mga ipinaglalaban nyo. Ngayon din naman ginawa nyo kay Robin Padilla. Gawain nyo kasi yun eh. Gawain nyo kasi, so ngayon pinapasa nyo sa Marcos administration yung naging gawain nyo. Ganon kasi ginawa nyo kay Robin Padilla. If I'm not mistaken, si Digong yun, di ba? Si Digong ang nagbigay ng pardon kay Padilla eh. So, anong masama kung magbigay ng pardon si PBBM? Wala bang basihan sa batas yung kanyang pardon? Ito kasi sinasabi ni Saltu Panelo. The pardon granted Mabilog is on his administrative obviously is a reward for attacking and besmirching the integrity and reputation of former Rodrigo Roa Duterte, who is a critic of the administration. Kalsada, Rodrigo Road. Your road! But anyway, so ito nga. Oo, kaya nga sinasabi ko kanina, mga kotsero, siya ay isa sa mga talaga naging biktima ni Digong, no? Pinersecute talaga siya ni Digong. Sabi, during his appearance at the resumption of the House Quadcom on the possible link between the proliferation of illegal operation of POGOs, illegal drug trade, and anomalous land transactions, and EJK, Mabilog turned emotional as he narrated how he and his family lived in tremendous fear over the past years, that he had been repeatedly threatened to be killed by former President Duterte after he was named as among the country's narco-politicians. Ngayon, mga kotsero, meron nung naging problema itong sila Panelo. Pwede lang sabihin to na sinisiraan lang ni Mabilog si Digong. Kaso may problema sila. Hindi nila napatunayang narco-politician si Jed Mabilog. Wala nga siyang kaso sa illegal drugs eh. Wala ko siyang kaso na related sa illegal drugs. Ito kung kaso niya ngayon, mga kotsero, ay related sa allegedly anomalous transaction sa towing company niya at ng munisipyo. Hindi ho drug case yun. So, maski ho sila Rodrigo Duterte, wala ho silang ebidensya ng kasalanan ni Jed Mabilog sa illegal drugs. Kaya nga kasama ho sa kanyang pardon, mga kotsero, tinan nyo ho yung pardon niya. Ayan no, the PIDEA gave the Iloilo City Anti-Drug Abuse Council a plaque of recognition for its anti-illegal drug abuse drive in 2016. Imagine, may proyekto ka na nga sa anti-illegal drugs as ikaw pa yung minarkahan na narco-politician. Tapos ang ending, si Digong pala yung narco-politician. Imagine that. Tapos may pa-matrix pa siya, drug matrix siya. Maski yung drug matrix si Rodrigo Duterte, mga kotsero, maski siya, hindi siya sigurado doon. Inamin niya yun sa Quadcom. Napahiya nga siya. Kaya nga sobrang pahiya ni Rodrigo Duterte. Ang ginawa na lang niya, ininsulto na lang niya si One Rider Party List. Imagine, ikaw yung may proyekto sa anti-drugs, tapos pinatanggal ka
ng isang presidente na ang proyekto rin ay anti-drugs? Paano nangyari yun? By the way, ito, explain ko lang sa inyo. Saan siya na-pardon? Dito siya na-pardon sa August 29 decision ng Ombudsman sa kanyang conviction ng serious dishonesty for his failure to explain his 8 million increase in wealth. Tapos grave misconduct daw yan. Filed against Mabilog by former Provincial Administrator Manuel Mejorada. So itong kaso na to, yung August 7, 2016 na kaso, na-overturn yan ng Court of Appeals noong August 29, 2017. Na-overturn yan. Ibig sabihin, yung dating, yung dating sinasabi ng ombudsman na, sige, dapat ka talagang kasuhan. Nabaliktad na. Wala na. Oo, sinabi ng Court of Appeals, inexonerate si Mabilog sa serious dishonesty.